tatlo ang dahilan o isyong nakikita ng Mike Abe Opinions Channel kung bakit iniingayan ng mga politiko at identify sa Duterte Group ang budget ng taong ito 2025. Okay? Ano yung tatlong issue niya? Una, for publicity kasi mag-eleksyon. Kandidato yung mga petitioner before Supreme Court. Pangalawa, para ilihis ang issue kasi napakainit ng usapin tungkol sa ICC. Matapos aminin na ng Malacanang na sila'y makikipag-coordinate na sa ICC kaugnay sa mga extrajudicial killing na kinasasangkutan ni Duterte at ng kanyang nakaraang gobyerno. Pangatlo, ito'y medyo malala, posible na kanilang ginagamit ang isyong ito para magalit ang taong bayan. Gusto nilang idiin sa mamamayang Pilipino na mayroong korupsyon ang gobyernong ito. May masamang plano ang gobyernong ito sa budget ng 2025. Yan ang gustong palabasin. Magalit ang taong bayan sa administrasyon. Pero hindi nila alam, kakaunti yung mga taong hindi nakakaintindi ng budget. Ang mga professional, politiko, business group, at mga civil society, marginalized sector, alam nila kung gaano kahalaga yung budget. At alam nila na hindi yan pipirmahan kung may problema o illegal. Pinirmahan yan after ng pagsusuri ng Kongreso at ng Senado at ng mga economic manager ng Executive Department bago pinirmahan ang General Appropriation. So yung tatlong yun ang nakikita ko po na maaaring dahilan. Alam niyo kung bakit? Kasi yung kung kanilang pinagbabasihan ng kampo ni Duterte, drop lang yun eh. Hindi naman batas yung Mahikam report at hindi naman yun ang pinirmahan ng Pangulo. Hindi maiiwasan siguro yung mga blanco-blankong yan kasi Mahikam report, yan ay subject for approval pa mismo, yan po yan sa plenaryo. Bago dalhin sa Malacanang, bago imprenta yung libro, bago pirmahan ng Pangulo. Dahil yung pinipirmahan ng Pangulo, libro na po yan eh, magiging batas yan eh. So yung tatlong yun, ulitin ko ha, for publicity ng mga politiko dahil mag-i-eleksyon sa Mayo. Kandidato kasi sila eh. Pangalawa, para ilihis ang totoong isyo na mainit na usapin ng ICC dahil ng iba na ang statement ng Malacanang. Dati ayaw sa ICC, ngayon makikipag-ugnayan na sa mga limitasyon ng mga bagay. At higit sa lahat yung sinabi na kapag may warrant of arrest ang Interpol, susuportahan at ipapatupad ng gobyernong Pilipinas against doon sa mga may kaso sa International Criminal Court. At yung ang pangatlo ay para galitin ng taong bayan na palabasin na mayroong korupsyon. Pero yung usapin niya nasa Supreme Court na, kaya hindi ko na tatalakayin pa ang ibang merito ng petition na yan ng issue niyan. Yun po ang aking nakikita sa kasalukuyan. Kayo, ano ang inyong tingin niya? Naniniwala din ba kayo? Naiisip ba niyo yan? Kasi aralin natin. Wala naman ako nakikita ang ibang dahilan eh, na malalim na dahilan. Para kanilang sirain ang gobyerno, sirain ang Pangulo, sirain ang pamahalaan, at kanilang sabihing invalid. Kasi imagine, ang tingin nila invalid, illegal yung budget. Wow! Ay yung budget, kahit sa ang gobyerno sa buong mundo, mahalaga ang budget. Kahit ang malaking mga bansa sa buong mundo, pag walang budget, hindi makakagalaw. Babagsak ang ekonomiya at seguridad ng kanilang bansa. Tayo ganun din. Lalo na tayo underdeveloped. Yan tayo umaasa sa budget na yan taon-taon para sa mga infrastructure project. Pagpapagawa ng mga tulay, ng mga kalye, ng mga lahat ng public transport, mga airport, mga pantalan, pag-aaral ng mga bata, seguridad, sweldo, lahat-lahat business ng gobyerno. O di ba? Tapos sasabihin nila, invalid yung 2025 budget. Aba, paano uunlad tayo kung kayo mismo mga Pilipino ang sumisira? Sa ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya yung tatlong yon, sa aking pong opinion, analysis, interpretation, yon ang kailan dahilan. Kasi mag-i-eleksyon sa Mayo. Yung mga nagpetition before Supreme Court, kandidato. Ang Duterte family, Duterte camp, may sariling kandidato sa local and national position. Di ba? At yung grupo nilang yan, sila din yung may mabigat na kaso sa ICC. Kaya lutang na lutang yung tatlong issue na aking sinasabi dito sa aking channel.
para makarating sa inyo. Kaya pakilike and share po ninyo para makarating sa iba ang usapin ito. Huwag tayong paninlang, huwag kayong paninlang, tayong malasakit, manindigan, at suportahan natin ang ginagawa ng gobyerno under President Marcos kasi tama naman ang ginagawa, sinisira lang kasi merong personal and political interest ang mga naninira. Ganon ang sitwasyon. So, lalo pang iinit ang marami pang, hindi ko alam kung anong issue pa kailan dadalhin. Before election, meron pa silang bubuhay ibang issue para pagtakpan ulit ito. Lagi naman yan ang pinatatakpan nila eh. Yung malaking kanilang problema sa paglabag sa karapatang pantao, extrajudicial killing, kasi non-bailable po yung kaso niyan. Dito at sa abroad, sa ICC. Kasi crime against humanity. Wala pong bail yan, pasamantalang pagdaya, makukulong talaga habang tinatraya. Kaya ayaw nilang mangyari ito at lumutang yan. Yun ang layo na nila. Kahit dito, kung may nagpailang kaso at nakakating sa korte ito, non-bailable din po ang human rights violation, extrajudicial killing, crime against humanity. Ganun pong patindihan. Kaya nga si Gerald Bato de la Rosa talagang nagagalit na. Wala siyang pupuntahan eh. Kandidato siya, tagilid pa yung kanyang pagkandidato kasi nasa number 12 to 15 yata. Pababa sa survey. Tapos may ganito pang issue. Di ba? Alam na natin. Wala ho talaga. Ang lahat ng pagkakamali, kasalanan, pang-abuso sa kapwa. Nasa kapangyarihan man kayo, wala. Darating ang araw, babalik yan. Darating ang araw, sisingiling kayo. Yan ang nga nangyayari ngayon. Nagpasasa sila ng kailang mga kapanahunan ng 6 na taon. Akala nilang lahat ng kailang ginagawa ay tama. Akala nilang lahat ng ginagawa nila ay makakabuti. Sa kanila lang yon. Pero pagkatapos ng term kasi wala ng immunity, eto na ngayon. Buhay ang complainant. Buhay ang mga issue. Kaya inuusig na sila, hinahabol na sila. Kaya maging aral ito sa lahat ng mga pupunta na sa gobyerno. Papasok sa pamahalaan. Mananagot kayo sa taong bayan kapag kayo nagkamali. Hindi pwedeng pagtakpan ang nakaraan. Lalo't higit taong bayan ang complainant. Sa issue ng human rights violation, taong bayan ang complainant. Di ba? Malinaw yan. Okay? Sa issue ng pangpolitika ninyo at eleksyon, taong bayan ang gagamitin nyo para sa pagboto. Pati sa inyong paninira para siraan ang gobyerno ito, taong bayan pa rin. Lahat mamamayan eh. Pero mayroong hangganan ng lahat. Mananagot ang mga umaabuso. At ngayon, yung mga pang-aabuso ng nakaraan, hindi lang dahan-dahan, tuloy-tuloy, mabilis ang mga pangyayari, inuusig na sila. Dahil hindi ko talaga pwedeng pagtakpan yan sa magitan po ng fake news or kung anumang isyong kanilang tinatalakay. Ang complainant sa human rights violation, extrajudicial killing, mananatiling buhay at malakas sila kasi sila ay naghahanap ng katagungan.